Mga kabayan, dismayado at masama ang loob ng ilang kaanak na mga nawawalang sabungero sa itinatakbo ng kaso para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ay matapos ibunyag ni DOJ Secretary Crispin Boyeng Remulla na may isang mataas na opisyal ng CIDG ang nakikialam sa kaso ng missing sabungero. Nagugat ang issue matapos ibunyag ng isang kaanak ng biktima ng missing sabungero na may tumawag daw sa kanila ng opisyal ng CIDG at sinabing dapat sampahan ng kaso ang whistleblower na si Dondon Patidungan. Ibig sabihin gustong baligtarin ng CIDG at palabasin na ang grupo ni Patidungan at ang kanyang dalawang kapatid ang mastermind at hindi ang kampo ng bilyonaryo at negosyanteng si Atong Ang. Maaari palitan nila yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po ang lumalabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila yung witness namin. So hindi naman po tama yun eh. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal niya nga ang buhay niya para po matulungan kami. Tapos ngayon pinabaliktad pa nila, gusto pa nilang kasuhan yung witness namin. Sa isang exclusive interview, lumalabas na ang tinutukoy na pinakamataas na opisyal ng CIDG ay walang iba kundi ang CIDG Director na si General Romeo Macapas. Dahil dito malaking palaisipan ngayon hindi lang sa mga kaanak na missing sabungeros kundi maging sa iba't ibang grupo kung bakit tila biglang nagbago ang tono ng CIDG at gustong baligtarin ang tinuturong akusado. Ayon kay Julie Patidungan alias Totoy, naniniwala siya na binayaran ng malaking halaga ni Charlie Atong Ang itong si General Macapas. Ito ay para baligtarin ang kaso at iturong mastermind itong tatlong magkakapatid na Patidungan. Yes, totoo na baliktad nga nangyari. Kaya yun ang napapala ni General Macapas. Dahil ang may utak niyan siya si General Macapas. Dahil gusto niya baliktarin na ako ang mastermind. Dahil mayroong isang tao na nasa likod niyan. Pinapapunta sa CIDG sa opisina ni Macapas. At alam mayroong isa doon na umatin at sinabi talaga na binabaliktad ang desisyon na ako ang mastermind. May pinapapirma silang affidavit. Pero matindi rin ang panindigan ng pamilya, hindi sila pumayag. 100% nakakuha na yan ng kabayaran kay Mr. Atong Ang. Samantala matapos ang sumingaw na issue kaugnay sa pangingialam ni General Macapas sa kaso ng missing sabungeros, tila nanginginig ito sa takot at agad na nagpaliwanag at naglabas siya ng pahayag at sinabing hindi siya binayaran ni Atong Ang at hindi rin siya masisilaw sa pera. Aniya kasinungalingan at paninira lang ni Patidungan ang lahat ng paratang sa kanya. Maliban dyan, umamin din sa Macapas na hindi siya nareliba sa kanyang posisyon bilang direktor ng CIDG kundi kusa siyang nagpalipat sa pwesto. Walang katotohanan yun, sir. Walang katotohanan at I am vehemently denying kung anong sinasabi nila against me. Una, hindi ako na-relieve dahil sa kung anong dahilan. Ako mismo ang nagkiusap na ilipat ako dahil hindi ko na magamit yung posisyon bilang CIDG Director. Dahil hindi na ako mapopromote. 10 months na lang ako. Alam natin lahat tayo naghahanap ng hustisya. Pero kung ang hustisya ay piliin lang natin, mahirap din siguro. Dahil hindi pa ako nasisira sa trabaho. Hindi ako nasisilaw sa pera. Matapos ang naging pahayag ni General Macapas kaugnay sa kanyang di umano ay pagpapalipat sa pwesto bilang dating CIDG Director, agad naman na bumelta itong si DOJ Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla at kinumpirma nito na hiniling talaga nila ang pagpapatanggal sa pwesto dito kay General Macapas para hindi makaapekto sa kanilang ginagawang investigasyon sa kaso ng missing sabungeros. Kaya na-relieve na yung service director ng CIDG. Yung sinasabi ko service director na hihingi namin, yun, tinanggal na yung service director ng CIDG. Ayon pa kay Remulla, gagawa talaga ng paraan ang kampo ni Atong Ang para baliktarin ang kaso at iabsuelto ang kanyang sarili. Aniya gagawin lahat ng akusado ang mga paraan gamit ang kanyang kapangyarihan at babayaran ng maraming pera ang sinuman na makakapagpaabsuelto sa kanya o makakapagpabaligtad sa kaso. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga gawain talaga ng ano yan ng mga abogado, di ba? Sabi ko nga,
Ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Sa huli, sinabi ni Remulla na reliable o mas mapagkakatiwalaan ang mga pahayag ni Dondon Patidungan dahil sa mga ebidensya na kanyang ibinunyag na magdidiin kay Atong Ang. Nangako rin siya sa mga kaanak na mga biktima ng missing sa Bungero na tatapusin na nila at hindi nabibitiwan ng kaso habang walang napapanagot o napaparusahan sa karumal-dumal na krimen. Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan itong kasong to. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating lang talaga ang pagkakataon na mahinog na ang lahat para litisin ang kasong to. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na guilty o binayaran ng malaking halaga ng kampo ni Atong Ang itong CIDG Director na si General Romeo Macapas? Ito ay para baliktarin ang kaso at palabasin na si Dondon Patidungan ang mastermind sa kaso ng missing sa Bungero. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kahit kailan, ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit ipusta ko yung kaluluwa sa kanila. Mariing itinanggi ni dating CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kasi kay missing sa Bungero whistleblower Julie Dondon Patidungan, pinapipirma ni Macapas ng bagong affidavit ang pamilya ng mga biktima para baliktarin umano ang kwento. Ang ituturo raw na mastermind mismong si Patidungan. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Pangalawa, tinawag ko sila lasandi lang just to clarify matters dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso yung Patidungan Brothers, which we believe na part ng proses yun na dapat isama sila bago sila magiging state witness. So wala akong kinausap na pamilya or sino man, napapirmahin sila ng affidavit kung ano-ano man. Siguro mayroong hindi lang na ipaliwanag sa kanila ng husto na prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin po. Ayon kay Macapas, may 2 taong nakunan sa CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM ng isang nawawalang sa Bungero. Sabi raw ni Patidungan, tauhan niya ang mga ito. Pero sa investigasyon, lumalabas na sila'y kanyang mga kapatid. Itong si Jose Patidungan, meron na po siyang warrant. Unfortunately, or fortunately enough, na yun palang warrant na yun ay may conviction na. So wala kaming magawa kundi sundin yung order ng court. Hinala ni Macapas na galit sa kanya si Patidungan dahil dito. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, ma'am. Hindi ko maintindihan kung saan siya galing ng informasyon na yan. In fact, yung mga kapatid niya kinuha ko sa Cambodia. I'm sorry, hindi makalabas yan, ma'am, kung hindi namin nirescue. Tapos ganun ang gagawin niya sa amin. Na sumama ang loob niya kasi ayaw niyang ma-filean yung kaso. Hindi kasi niya sinasabi na yung mga kapatid niya ay may warrant, yung una-una. At yung pangalawa, hindi pangalan niya, yung passport niya, hindi pangalan niya. Anong gagawin namin? Is-action ni Chief, is-filean ng kaso. Magandang gabi, June. Ayon nga sa Department of Justice, bukod kay alias Totoy, may 2 na nga panibagong witness na isasama ang DOJ. Ito nga yung kapatid ni alias Totoy na si Elakim, na ayon sa DOJ ay nakita na nagwi-withdraw na sa ATM machine gamit yung ATM ng isang nawawalang sa Bungero. Habang ito namang si Jose Patidungan ay nakita naman sa isang cellphone video habang nag-e-escort sa isa pang missing sa Bungero habang ito ay nakapostas. Minsan lang kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed, embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this.
Ngunit nadagdagan pa ito dahil nga sa dalawang kapatid ni alias Dondon na sina Jose at Secretary Crispin Remulla, itinuturing nilang reliable witness ang mga ito. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Dondon was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ng pagpatay. 10 tao yung na-witness siyang patayin. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Yan ang banat ni Justice Secretary Boying Remulla sa legal counsel ng umano'y mastermind ng missing sabongeros, ang bilyonaryo gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Matapos opisyal na magsampa ng patong-patong na reklamong murder at serious illegal detention ang mga pamilya ng missing sabongeros laban kay Ang at iba pang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Ayon sa isa sa kanyang mga abogado, hindi si Ang ang mastermind sa pagdukot at pagpatay ng mga nawawalang sabongero. Ang kanyang itinuturo mga salarin ang umano'y Patidongan Brothers Syndicate at ang ulo umano ng operasyon ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Habang ang mga kapatid nitong sina Elakim at Jose na kasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine National Police at isa pang lalaking nagngangalang Rolando ang itinuturing na mga tirador o ang first level implementers at kanang kamay ni Dondon. Pero ani SOJ Remulla, paraan lamang umano ito ng mga tunay na suspect para guluhin ang daloy ng kwento at investigasyon. Naniniwala rin si Remulla na maituturing si Ang bilang main player sa kaso ng missing sabongeros. Siya ang main player sa Isabong Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Mariing itinanggi ni Patidongan ang mga akusasyon ng kampo ni Ang. Nagkakatawa siya. Kung ako ang nakutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Colonel Orapa ng 2 million? Tayo nakukuha ng 2 million, di ba? Siya ang pinaka-big time. Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atungang at ako na ngayon ang may-ari ng mga cockpit arena at ako na ngayon ang chairman ng pitmaster. Paninindigan ng DOJ at PNP, patuloy ang pagtutok sa investigasyon ng missing sabongeros habang hindi napapanagot ang mga nasa likod ng mga krimen na ito. Samantala kanina naghain na ng reklamo sa Department of Justice sa mga kaanak ng nasa 30 nawawalang sabongero. Kabilang na rin siya na isumite ay ang salaysay ng magkapatid na Jose at Elakim Patidongan. Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan itong kasong to. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating lang talaga ang pagkakataon na mahinog na ang lahat para litisin ang kasong to. Ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mea, at saka yung mga pulis, si Attorney Caroline Cruz. Ito yung mga kasama po dun sa aming mga complaints. Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, investigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon ay tinitignan pa ng DOJ kung sapat na ang mga dokumentong naisumite bago sila magsagawa ng paunang investigasyon. During the evaluation, it's only the party that is filing the complaint, whose evidence is presented to us, that will be considered. Yan lang yung tinitingnan natin. Natitingnan natin kung sapat na siya. Kung sapat na siya, then saka pa lamang ito may re-refer for preliminary investigation. At doon na po hihingin yung panig naman ng kabila para naman sila makasagot sa kung ano man yung reklamo laban sa kanila. At dahil dyan mga kaibigan, atin pong makakapanayam si alias Totoy kung saan sinasabi nga na nasa balita ngayon na tila may isang general na nakikialam sa kaso at gusto pang baliktarin ang kaso at gustong sampahan ng kaso si alias Totoy. At dahil dyan, nasa linya natin
ang controversial na whistleblower kung saan ang siyang magbibigay ng katarungan sa 34 missing sabongeros. Magandang hapon po, Sir Alias Totoy. Sir, po, Kamaryo. lumabas po sa mga pahayagan na tila maisang general. Ibanggitin na po natin si dating CIDG Director General Romeo Macapas, tila siya'y nakikialam at gusto niyang panghimasukan ang 34 missing sabongeros at baliktarin at para kayo ang gustong kasuhan. Tama po ba? Go ahead, Sir Alias Totoy. Nag-meeting kayo nila Manny Cuevas. Yes, go ahead po. Una, gusto ko lang tanungin kay General Macapas, bakit niya niyayabang sa akin na nag-meeting sila ni Manny Cuevas sa bahay niya sa Forbes Park kasama si General Anyo? Bakit nyo pinag-usapan yung kaso ng sabongero sa bahay niya? Yan ang tunay mong amo. Magkano ba bigay sa iyo ni Atong Ang? Magkano ba bigay mo para kay Manny Cuevas para sa pwesto mo? Magpalay detector test tayo, dalawa. General Macapas, bakit yung mga pulis gusto mo tulungan? Ang hirap sa iyo, porkit kasama mo sila sa war on drugs, gusto mo sila saluhin. Ayaw mo pa demanda ang mga pulis. Tandaan mo ito, pag ayaw mo isama ang mga pulis sa kaso, ibig sabihin, gusto mo saluhin din si Mr. Atong Ang. Bakit kami lang ang gusto mong idemenda? Pinalabas mo na nahuli mo ang kapatid ko. Samantalang ang usapan natin dito, doon sa harap ni Isuji, ay inutusan ka. Instead na NBI ang kukuha sa kapatid ko, ikaw ang inutusan na kumuha doon sa Cambodia. Bakit ngayon, pagdating dito sa airport, una pa lang, di ba sinabi ko sa iyo na sir, kung pwede, mag-send ka sa akin ng picture para ma-forward ko doon sa mga kapatid ko. Bakit sinabi mong covert na itong nangyayari ngayon? Plinayin mo lahat, General Macapas. Ngayon, pinakasuhan mo yung yung isa kong kapatid, although yung isang kapatid, alam mo naman na sinabi ko naman sa iyo na may kaso yon, at sinabi rin naman sa iyo sinabi rin naman sa akin ni Suji na tutulungan. Ngayon, bakit iba ang nasa utak mo? Ngayon, para ako, pinapalabas pa niya ngayon na ako ang mastermind. At inilihis ngayon nila sa katotohanan na ang nagbitbit doon sa Bautista brother, ang mga kapatid ko. Samantalang kitang-kita ko at alam ko na si Rogelio Roger Borican at si Rodelo Anig-Eg yung nagbitbit doon sa nawalang missing sabongero. Paano mo ngayon yan may paliwanag sa akin, General Macapas? So, Sir Alias Totoy, parang lumalabas, parang naghihiganti sa si General Macapas, tama po ba? Hindi ko alam kung anong ipaghihiganti niya sa akin dahil ang ganda naman ng usapan namin doon. Nung samantalang kinausap siya ni Suji Rimulya. Paano, hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa kanya. Pangalawa, kinuha niya yung mga cellphone ng kapatid ko. Kinuha niya yung SIM card, yung SD card na mayroong katunayan na pinapapatay ni Mr. Atong Ang yung dalawa kong kapatid. Alam mo naman na General Macapas, ang nagpaalis dyan sa mga kapatid ko ay si Mr. Atong Ang dahil makapagturo yung mga kapatid ko sa kalukuhan na ginawa ni Mr. Atong Ang. Bakit ngayon? Ngayon nakikita ko, totoo talaga na ang batas ay para lang sa mahihirap. Sa mga mayayaman talagang exempted sa batas. Bakit ganun? Nakita ko tuloy na nagkabayaran na sila ni Mr. Atong Ang at saka si General Macapas. Yun lang po, Kamaryo. Sir Alias Totoy,
nagpa-interview si General Macapas at sinasabi niya na wala raw siyang kinalaman dyan at wala siyang koneksyon sa di umano ay pangingialam ni General Macapas sa mga kamag-anak ng 34 missing sa Bungeros at gaano katotoo na yung mga kamag-anak ng mga 34 missing sa Bungeros ay ipinatawag sa CIDG Director Office upang baguhin ang kanilang testimonya upang baliktarin at ikaw ang dapat kasuhan. Yan sa loob ng CIDG. Kaya nga yung isang mangusan na Major Mangusan, isa yan na sumama ang loob kay General Macapas kasi parang nung time na nagsama-sama na sila lahat, isinisi na ngayon dito sa isang major na hindi daw totoo na inutusan niya na imbestigahan yung isang kapatid ng Bautista na ididiin kaming magkakapatid. Paano mo ngayon yan may paliwanag?